Kamusta, Goodness? Welcome sa isang bagong episode ng Goody Yedis Virtual Digest. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang topic na super swak na swak sa mga remote VAs. Balancing work and life as a remote VA. Sino ba naman ang hindi nalito sa pag-manage ng oras? Lalo na trabaho at bahay ay nasa isang lugar na. Pero don't worry, kasi today, may mga tips tayo para ma-maintain ang healthy work-life balance kahit pa nagtatrabaho ka sa bahay. Huwag na natin patagalin pa. Let's start. Unang tip, set clear boundaries. Sa work from home setup, minsan ang hirap i-draw ang line between work and personal time. Kaya napaka-importante na maglagay ng clear working hours. Para nasa office ka pa rin. For example, sabihin mo sa sarili mo na ang working hours mo ay from 9 a.m. to 6 p.m. Tapos, pagpatak ng 6 p.m., log off na agad. Shutdown na ang laptop at huwag nang buksan hanggang kinabukasan. Pag oras na para sa pamilya o sa sarili, ibigay mo ng buo ang atensyon mo doon. Remember, kailangan mo ng balance. Hindi lang sa oras, kundi pati na rin sa energy mo. Pangalawa, mag-create ng dedicated workspace. Maraming temptation sa bahay kasi andyan lang ang TV, kama, ref, lahat ng yan andyan lang at parang hinaakit ka magpahinga o mag-relax. Kaya ang solusyon, mag-set up ng space na pang work lang talaga. Kahit maliit na sulok na sa kwarto mo, basta comfortable, organized at walang distractions. Kapag nasa workspace ka na, work mode ka na dapat. At kapag lumabas ka na doon, ibig sabihin, tapos na ang work at time na para mag-relax. Kapag may ganitong division, mas madali kang makaka-focus sa work at the same time, may enjoy mo rin ang free time mo. Third tip, take regular breaks. Hindi biro ang magtrabaho ng dire-diretso. Sa totoo lang, hindi siya productive. Kasi mas nakadrain siya ng energy at mas mabilis ka ma-burnout. Kaya importante na mag-take ng regular breaks. Mag-set ka ng reminders every hour or two. Mag-stop muna sa work. Tapos tumayo ka. Mag-inat. O uminom ng tubig. O magdakadagat sa labas. These little breaks will keep you refreshed at mas magiging productive ka after. Remember, hindi yan sa haba ng oras ang sukatan ng success, kundi sa quality ng work na nagagawa mo. Fourth, prioritize self-care. Hindi sapat na puro work lang. Kailangan mo rin ng oras para alagaan ang sarili mo. Alam naman natin na sa remote work, minsan parang walang katapusan ng task. Parang lagi kang on call, pero hindi ito healthy. Kaya kailangan mong maglaan ng time para sa sarili mo. Kahit simpleng exercise lang sa umaga, meditation, o pag-inom ng favorite tea mo sa hapon. At kung feeling mo burnt out ka na, don't hesitate to take a break. Go shopping, lumabas ka with friends, or even take a short vacation kung kinakailangan. Ang importante ay ma-refresh ka at mawala ang pakiramdam ng pagka-burnout. Kapag healthy ka, mas kaya mong harapin ang mga challenges ng work-life balance. Next, manage your time wisely. Sa dami ng mga tasks bilang isang VA, madali tayong ma-overwhelm. Pero ang secret dyan ay time management. Gumawa ng daily or weekly plan ng mga gagawin mo. Prioritize tasks na importante at may deadlines. Maglaan din ng oras para sa mga small tasks na madalas na overlook. Huwag mo i-overload ang schedule mo. Give yourself some breathing room para hindi ka ma-stress. Remember, hindi race ang work and you need to pace yourself para masustain ang productivity mo in the long run. Huling tip, communication with your family. Kapag nasa bahay ka, sometimes akala ng family mo available ka anytime. Kaya may tendency silang lumapit kahit nasa gitna ka ng trabaho. Para maiwasan ito, communicate with them. Sabihin mo ang work schedule mo para alam nila kung kailan ka pwedeng disturbuhin at kung kailan hindi. Pero make sure na after work, maglaan ka ng quality time with them. Enjoy a meal together, kwentuhan, o kahit manood lang ng TV. Ang work-life balance ay hindi lang tungkol sa oras, kundi pati na rin sa relationships mo. Kapag okay ang relasyon mo sa pamilya, mas magiging relax ka sa trabaho. And bonus, know when to log off. Sa remote work, parang laging may temptation na i-check ang emails or tapusin ang isang task, kaya tapos na ang work hours mo. But knowing when to log off is crucial. Kapag tapos ng oras mo, log off. Literally and mentally. Huwag mong dalhin ang work sa dinner table o sa kama. Kapag rest time na,
i-enjoy mo yun. This will help you recharge para bukas. Mas energized ka to tackle another day of work. At dyan nga nagtatapos ang episode natin today. Ano ang mga ginagawa nyo para ma-maintain ang work-life balance? Share nyo naman ang tricks nyo sa comments below. Baka may mga techniques kayo na pwede naming matry. At syempre, don't forget to share this video with your friends and kapwa VAs na kailangan din ng tips na to. Follow and subscribe na rin kayo sa ating mga social media platforms para lagi kang updated sa next episode ng Goody Aris Virtual Digest. Until next time, goodnesses, stay balanced, stay healthy, and stay productive. Remember, kaya mo yan.